fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Colossians chapter 1, let's all stand as we give respect to the Word of God. Verse number 27 to verse number 29. I believe you're familiar with the Yamashita treasure sa gold nga gihanganlan after the Japanese general Tomoyoki Yamashita. And he is also called the Tiger of Malaya. Katong iyahang gipildi ang Malay within 70 days from the British Empire. Kani nga mga treasure, mga igsoon, na ilan ni nga natago sa Pilipinas o daghan nga mga treasure hunter sa tibuok kalibutan for more than 50 years nga nagsigi og pangita niani. The existence of this treasure until today remains a mystery. Mystery is something that is difficult or impossible to understand or explain. Antod karon lisod sa pagsabot o sa pag-trace ni ani nga mga treasure. O guba nato nakadungog nini sa mga balita. Until today, this Yamashita treasure remains a mystery because it's difficult and it's possible nga makita. But since it's very valuable and since very precious ni siya, ang mga treasure hunters sa tibuok kalibutan nagsigig pangita o nagpadayon sa paghunting ni ani nga treasure. Just like the verse nga atong gibasa kaniha sa verse number 26, even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. This verse tells us, just like the Yamashita treasure or the Yamashita gold, there is a mystery of a precious treasure hidden from ages and from generation. This treasure is no longer a mystery. Ano man, unlike the Yamashita nga mystery gyapon, kini nga treasure nga mystery kaniadto is no longer a mystery. Why? Because the Bible says that it has been made manifest and that has been made known to His saints. Gipahibalo, gipakita, gipadayag na ni sa iyang mga kaanakan. O ato na makita, Megzon, even in verse number 27, look at this. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So this is no ordinary treasure. Describe nini nga verse, mga igsoon, unsa ang bili ni ani nga treasure. And then the Bible says, the riches of the glory of this mystery. Pagkadato o pagkamahimayaon ani nga treasure. Pagkabililhon, pagkamahal o pagkahimayaon ani nga mao nga mystery. O gi-explain diha maigsoon kung unsa ni nga mystery. Gani si Paul, gi-picture ni Paul nga something magnificent, something astonishing. Mura na siya musod kag palasyo nga napuno sa bulawan og mga diamante. Are you with me? Grabe si Paul, no? Once nga naa siya i-describe nga usa ka butang, mugamit siya mga example, mugamit siya mga term nga ang atong imagination maglihok. Ingon si Paul, kini nga mystery, dato riches of the glory of this mystery. Ngayon siya, dugay ng gitago. Even the mystery which had been hid, gitago ni from ages and from generation.
Just like the Yamashita treasure nga gitago ni Yamashita in the Philippines nga nahimong misteryo ug until today it remains a mystery because wala usa nga makapamatuod. Dagan sila mga Maxodis, so on and so forth. But the good thing mga igsoon, kini nga mystery nga gisulti ni Apostle Paul dili na ni tinago. Because today gipadayag na sa ato ang mga Kristohanon. I'm going to give you a message this morning on mystery, Christ in you. Unsa man nga tinago, pastor? Ang butang nga tinago igsoon nga misteryo nga giisgutan ni Apostle Paul nga si Kristo naa ninyo. Nga si Jesus naa nato. Let's talk about the mystery which is Christ in you. 3 simple words. The most outstanding thing in the universe, the most important event, the most important scenario today, even before, is the 3 words, Christ in you. Pasabton tamo na unsa na ka-importante. Nga si Kristo naa kaninyo. Unsay makadungog ta ni mura nang wala. Unsay magbasa tayo nga verse, Christ in you, nindot kayo na pastor. Pero wag yun nato nasabta na. Wag nato tagain nagibug aton. Nga si Apostle Paul, sadyang iyan ang gin-mention, iyan ang gitaga-emphasis. Iyan ang gitaga-gibug aton. Mura siya nag-paint og picture. Nga iyan yung gi-emphasize ang usa, ang 3 words nga Christ in you, the hope of glory. Now, kinsa man din ni si Christ nga naa ninyo karon? Basig wala nato nataga, dili para nato dili na siya treasure. Para nato di na siya gold, para nato di na siya important, para nato di na siya bililhon. Tungod kay wa ta kasabot, wa ta kaila. Wa ta kaila sa bili kung kinsa na si Kristo nga naa nato nga gipasulod sa atong kasing-kasing karong kabuntagon. Now look at this in Colossians 1:27, Christ in you, the hope of glory. Mao na siya ang mystery. Now look at verse number 15. Who is the image of the invisible God? Kini nga Christ nga naa ninyo, imahe ni siya sa dili makita nga Dios. Image, my zone, is here, up. Image, up. Dagway. Are you with me? Dagway sa dili makita nga Dios. Now, unsaon pa nato pagkakita nga dili man na makita ang Dios? How can we see the image if God is invisible? Makita nato ang Dios nga dili makita diha kang Kristo. Are you with me? Now that invisible, that image of the invisible God is in you. Naa ninyo karon, nagdaladala mo sa dagway sa Dios. Look at this. For by Him, kinsa ni Kristo, pinaagi kaniya ang tanang butang na himo sa langit, in heaven and in earth. Langit ug yuta. Mga butang visible and invisible, mga butang nga makita ug dili makita. Whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things, listen to me, all things were created by Him. Kita ni Christ nga naa ninyo. Ang tanang butang na himo pinaagi kaniya. O para kang kinsa? Para pud kaniya. Now, ang tanang butang nga ato makita karon dinhi sa ato mga mata. O mga butang nga dili makita sa ato mga mata, binuhat ni Christ. O kana nga Christ nga gabuhat ana maigsoon, naa ninyo. Isn't that a mystery? Huh? Isn't that a mystery? Now, napa? And He is before all things. Ninungutan na. Even ang kanang mga uban nga grupo nga di mo tuo sa pagka-Diyos ni Kristo, pastor or Brad, walay nasulat sa Bible nga si Kristo Diyos, litra por litra. Na mangutan ako, ngano nakaingon man siya nga He is before all things. Ngano nakaingon man si Paul nga si Kristo, naa na siya sa wala pa ang mga butang. Di ba? Naghisgot sa pagka-preeminence ni Christ. Nga si Christ na ana, wala pa ang mga butang-butang. In other words, si Kristo, so wala pagibuhat ang mga butang na ana siya.
o kana naghisgot sa attribute sa deity sa pagka-Diyos. Are you with me? Now, kung kani gi-claim ni Paul ngadto kang Christ, unsay sabot ni Paul? Nga si Kristo Diyos. Kay wala pa nabuhat ang mga butang, naa na siya. O yun ang Bible, and by Him, all things consist. In other words, siya ang naasulod sa tanang butang. Consist. In other words, every fiber of your being, Christ is in it. Imong hiwaon ang tanom si Kristo na adinha. Makita nimo si Kristo, He consists everything. And that Christ is in you this morning. Sunod. And He is the head of the body. The church. We are the church. Are you with me? We are the church. Kita ang body. Si Christ ang head. Unya naasaya ninyo. Who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Verse number 19. For it pleased the Father, gikahimaya, gikalipay sa Amahan, that in Him should all fullness dwell. Nga diha kaniya naa ang tanan nagpuyo. Verse number 20. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things. Pinaagi kaniya ma-reconcile ang tanang butang unto Himself. And by Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. Pinaagi kang Kristo, tungod kang Kristo, na-reconcile kita. Tungod kang Christ, na-reconcile kita, nga kaniadto layo. Ha? Listen to this. The image of God, Christ. Alright? The head of the church and the creator of the world is Christ. The reconciler of things and the one in whom all the fullness of God dwells. Kining tanan na adere. Kana tanang akong gimension na siya dinhi karon sa akong kasing-kasing. Wala na siya dito sa Baguio, nga gitago ilawom sa yuta. Wala na siya sa Baguio, luyo sa hospital sa Baguio, gitago, nga dili makitaan. Hallelujah. Wala na siya maigsoon sa usa ka mapa nga gitago. Kaniadto nakatago na sa mga mata, sa mga unahuna, sa mga propeta. Pero karon maigsoon, gidayag na nato kay siya na adiri. Ang magbubuhat sa langit o sa yuta na adinhi. Hallelujah. Ang imahe sa dili makita nga Diyos na adiri. Oh, my friend, if we could understand that mystery, you will never be the same in your life. You will never look at yourself the way you look at yourself before. Unsa pa may mas dako nga misteryo ning kalibutan na other than that mystery that Christ is in you, the hope of glory. Muna nga ng Bible may ganoon, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa kadaghan nga midawat kang Christ, sa kadaghan nga midawat ni Jesus, diya silang kasing-kasing, na dawat ninyo maigsoon ang bahandi nga pinakamahal sa tibuok kalibutan. More precious, more valuable, more magnificent than the Yamashita treasure. Ang mga treasure hunter, mga igsoon, daghang ko na ilang mga treasure hunter. They spend millions of pesos. They sacrifice their life. Nga naman, uban nila, dili nakaangat, ilawom si yuta, natabunan na, nangamatay sa pagpangitag treasure. Maigsuon, wa ko'y nahibawan nga naitaw nga nangita ni Christ. Kaya wa sila kasabot nga si Christ mo'y pinakabililhon nga treasure sa tibuok kalibutan. O may gsuon, tanawa ha? Naasya din nato. Maingon sila nga, kani mga Kristohano, maingon sila dato, kay sila nga nung dili man.
nga ang naa nato labaw pa sa treasure ni Yamashita. Ang naa nato magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ang magbubuhat nato, ang naa sa atong kasing-kasing, mo'y naghimo sa universe. Mo'y naghimo sa mga butang nga makita ug dili makita. Siya ang nag-reconcile ka nato ngadto sa Dios. Siya ang dagway sa dili makita nga Dios. Sa unang panahon, nangandoy sila nga makakita sa dagway sa Dios. Sila si Moses. And none of them was able to look at the face of God, for it's very glorious. O karon maigsoon, wala lang nato na nakita, naangkon pa nato ang imahe sa dili makita nga Dios. What a treasure! Verse 13 in the Bible, which were born not of blood, nor the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Sa diha nga nahimong anak sa Dios, dili na kabubuton sa unod, dili na kabubuton sa atong katawhanon, kung kini kabubuton sa tao, kung dili kini siya kabubuton sa Dios. Maingon sila, grabihan niyo nga baptist, no? Mo dawat lang mo kan Jesus, anak na mo sa Dios. Dili man kita'y nagsulti, ana. Mo man nagsulti sa pulong sa Dios. Dili man nakabubuton nato. Dili man nakabubuton sa atong unod. Kabubuton na niya. Amen. Nga naman kay si Christ ang pinakabilihlimon nga treasure, maigsoon. Kung ugkaton ang atong pagkatao karon, kung laslason ang atong pagkatao karon, mga igsoon, sultian ko kamo, you have, listen to this, you have the DNA of God. Lain-lain man tag blood type. Yes? Ako O+ man ko. I don't know unsa yung mga blood type, mga igsoon. Pero sa atong pagkaanak sa Dios, usaray blood type na to. Because usara nga blood nga naghugas sa atong mga sala. And there's no other than the Lord Jesus Christ. That same blood that was shed on the cross of Calvary, it's that same blood that washes you from sin and washes me from sin. Muna mga suon kita. Dili tungod kay usaray dugo nga naglatay na to. Kay lain tag dugo. Usara nga dugo nga naghugas na to. Ug usara nga espiritu nga naa nato, the Spirit of God. Amen. Hallelujah. Ingon ang Bible, whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remain in him. Ang binhi nagpabili na to, kinsa man na? Christ. Amen. When we receive Christ, we receive the seed. Og nagpabilin ka na. Maigsoon Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Isn't that a mystery? Kinsa gutta nga puy-an ni Christ. Mo bitaw maigsoon nga sa atong simbahan, dili mo kakitag larawan dinhi. Kay nagatuo ta nga si Kristo nagpuyo nato. Bisan asa ta, si Kristo nag-uban ka nato. Maningon ang Bible, I will never leave thee nor forsake thee. Nga naman, kay di ta mingon, asa man ka, maadto ka Ginoo. Ha? Maadto ka sa Ginoo, nga ang Ginoo na sa imong kasing-kasing. Sa diyang gidawat nimo si Christ, you have Christ in your heart. Ingon ang Bible, Christ lives in me. Dili lang na nagbakasyon. Nga si Kristo puyo nimo kadiyot and then muhawa na pod kung magpabadlong ka. No. Magpabadlong ka o mag-faithful ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Si Christ na nimo, magpabili na nimo, ang binhi magpabili na nimo. That is a mystery. If you try to tell that to people, they will never understand. If you go today, if you buy a ticket, mga igsoon, and you go to Israel, and when you landed in Israel, you tell them, God lives in me. They will slap you in the face because for them it's blasphemy. Because for them God only dwells in the temple. That's why in the Old Testament they make tabernacles. They make temples like the Temple of Solomon because that's where God's presence is. Because they never understand the mystery. And the mystery is that God never dwells in the temple anymore. Mo na nga kita gitawag na tag the temple of God. Hallelujah. We are the temple of the Holy Spirit. Di sa kasabutan na, how can your body be a temple of the Holy Spirit? How can your body be the temple of God? They never understand that. They never understand that because it's a mystery. But thank
God, hallelujah. When Christ died on the cross of Calvary and you receive Him into your heart and your body becomes the temple of God. The very God who created the universe, the very God who created the moon, the stars, the earth, and all these planets, the very God who created the air that you cannot see. He is the very God who lives inside your heart. He is the greatest treasure, the most magnificent treasure that a man could ever have on this side of eternity. Hallelujah. Whew, hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. I may never be the richest man in the world, but I am the richest in the eyes of God because I have Christ in here, the hope of glory. You may have millions and billions of pesos in the bank, but those millions will never be the hope of glory. Hallelujah. Verse number 20 in the Bible, and that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Ang mga apostoles, aning taong ha, mga panahon na kay buhi pa man si Christ ani, John 14. Nagnanga sila, ha? Lord, how come nga lisod kayo pang sabto ng imong gipanulti? Unsaon na mo pagkasao? Unsaon nimo nga kamo, ikaw na nako, ako na nimo. Kabantay mo, basahan eh. Ang mga apostles, ang mga disciples, naglibog unsay sabot ni Christ nga, you in me and I in you. Isn't that a mystery? Pero karon, na-realize na nato. Sa unang panahon, wala sila kasabutan na. Look at verse 23. Nasa naman eh? 13:5. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not that your own selves, how that Jesus Christ is in you? Christ is in you today. While you are sitting there now, Christ is there. Christ is in you. Except ye be reprobates. Ano sabi nga reprobates, pastor? Mga taong nga nagsalikway kang Christ. Yung ng Bible, they are already condemned. Except you have rejected Christ. Except that you are hypocrite, that you said Christ is in you but only in the head. Daghang mga tao maigsoon nga walay kausaban sa kinabuhi tungod kay ang ilang pagdawat ni Kristo kutob na sa utok. Wala sa kasing-kasing. Are you with me? But if Christ is in you, there will be transformation. Kaning reprobates maigsoon sinalikway. Kaya nganong sinalikway ka, kaya mong gisilikway si Christ. Ha? Ang mga Hudiyo kanitong panahon maigsoon, na sila yung mga idea about ani, pero na sila yung mga hints, pero wag yun sila kasabot. Ang saad sa Diyos sa mga Hudiyo, nga ang Diyos makig-uban kanila. God had promised to be with them and to put His name among them and to be their God. Kung nag-saad sa Diyos ng mga Israel, nga ako mahimo niyong Diyos o kamo ako mga katawhan. Maghimo mog templo o ato mo musimbla sa templo kaya ang akong presensya adto didto. Gisugo ni David si Solomon. Ingon si David, God, himuan ti kag balay, templo. Di ko maghimog balay kung di ti kag himuan una og balay. House of God, temple. Ingon ang Diyos ngadto kang David, pinaagi siyang propeta. Siya nga ing na si David nga dili siya pwede mahimo na kog balay. Kaya ang mga kamot ni David puno sa dugo sa pakigubat. Ing siya nga dili siya ang muhimo nako og balay. Pero pinaagi niya ang akong balay mahitabo. Pero dili balay nga literal nga balay kundi dili panimalay. Nganong panimalay man pastor? Kay pinaagi ni David naabot ang panimalay sa Dios. Si Christ na tao pinaagi sa pamilya ni David. Nakuha? Kinsa gisugo sa Dios nga pahimuon sa balay, dili si David kundi dili ang anak si Solomon. Og si Solomon nagbuhat sa temple gitawag the most expensive, the most luxurious temple ever built in Israel. The Temple of Solomon. O sa diyang nahimo ang templo ni Solomon maigsoon after few years, many years, nga mga hari nagpabadlong sa Ginoo ang temple na destroy og na-rebuild 3 times.
ang temple nga ilahang gisimbahan. Og until today, there is no temple in Israel where the Jewish people can worship God. How I wish I could go to Israel today and tell the rabbi, Rabbi, you don't need a temple anymore because God can dwell in your heart today. And you can worship God anywhere in the world. Because when they worship now, they have to face where the Temple of Solomon has built. Nakikuban sa trabaho sa una si Yusef, training manager na mo sa call center. Ako, account manager siya, training manager. So kung adunay mga project, maadto ko niya kay i-share mo train sa mga agents nako. So we talk with Yusef, a very unorthodox Jew. And ko, Yusef, why are you not here on a Friday night? Ingon siya, Donel, I prepare myself for Sabbath. I worship God. And how do you worship God? Ingon si Yusef, I always face, I think, the north because I worship God there. And kung how can you worship God today when there is no more temple? Do you have the temple in Israel now? No, we don't have the temple. That's why we don't make sacrifices anymore. And then, if you don't have sacrifices, what is the forgiveness of your sin? Walay kapasiluan sa sala. Kung imong iliteral ang ilang ginabuhat karon because there is no temple and there is no place to put their sacrifice. But thank God, hallelujah. Hallelujah. Today, I don't have to go to Israel and find a temple and sacrifice animals to forgive my sins. All I have to do is 1 John 1:9. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all your unrighteousness. Because Christ is the last sacrifice who gave Himself in the cross of Calvary. Namatay siya, gilubong siya, gipaulan niya ang dugo, og siya naghalad siyang kaugalingon aron ikaw makapag-angkon og kapasayloan sa imong mga sala. Why are they still believing in the Old Testament way? Because to them, this is still a mystery. But kanato nga nakadawat ni Christ, it's no longer a mystery. Amen. Sacred ni mga igsoon. Gitago ni sa kaniadto, pero karon gipadayag sa ato nga mga anak sa Dios. Ngano nga pastor, the hope of glory man. Nato ning tun-an migsoon. Tungod kay ang glory migsoon nawagtang ni. And then that glory, duha ka glory na itong tun-an karon ka buntagon mga igsoon. The glory that was gone and the glory that was to be restored. Unsa man nga glory? Hinungdom mo sa panahon ni Adan dito sa Garden of Eden. Adam was created in the image of God. You agree? And so Adam has the glory of God in him. Pero kabantay mo sa book of Romans, chapter 3, verse number 23. For all have sinned and come short of the glory. Kaniadto si Adan, sa gibuhat sa Dios, he has the glory of God because he has the image of God. Panahon diri sa Romans chapter 3, everybody comes short of the glory. So nawagtang ang glory. Kuha. Sa unang panahon sa Old Testament, in the Garden of Eden, the glory was there. The moment na nakasala si Adan, the glory was gone. The glory that was shattered during the first rebellion. Ug mao na maigsoon ang resulta atong glory nga nawala, unsa man? Broken relationship. Fractured society. Wars, poverty, injustice, oppression, pain and suffering. All because people have sinned and come short of the glory of God. O ang mga tao maigsoon, nagkanya-kanyag paningkamot nga mabalik ang ilang relasyon. Ug mo na ang tao, like the Tower of Babel, they build religions, hoping that they can come up to God like the Tower of Babel in their own way. But sad to say, all of them fail. Nobody
can go up there in heaven and have the relationship with God unless God will come down. So mo ni tabo. Hinungdan mo sa Tower of Babel, nga mga tao nag-unite sila, ngihimo silang tower aron sila makaadtog langit, ma-restore ang relationship nila, makaadto sila sa Dios. O sige, buhat sa Diyos, they send confusion by giving them different tongues. Nag-istoryahan na sila, wala naman sila kasabot, na nagwari-waray, na nag-ilunggo, na nag-ininchik, na naghinapon, na nag-in-English. So that was the beginning of languages. Naglinlain na sila yan, usuwa na sila. Igingon sa usang, gay kog martilyo, ang gihatag gabas. Gay kog lansang, ang gihatag tornilyo. May suwan gisinabot. There was confusion. Because God is trying to tell these people, you cannot make it to come here. Amen? Muningon tawron. Kung sa may paagi, Brad, nga maluwas ka, pinagi lang sa ako, ato ang pagpaningkamot, mo na itubag sa tao. Kaya gatuang tao, nga siyang pagpaningkamot, makaadto siya langit. Dugay na nanggingon sa Diyos, nga dili yun na, imposible yun na. O mo na hinungdan, nga si Kristo minaog, kay dili na to mahimo. Religion is man's way to go to heaven. Relationship is God's way for man to go to God. Amen. Ug mao nang I hope nga karong kabuntagon ang naa ninyo dili relihiyon kundi dili relasyon sa Dios. Nawagtang ang glory. Pero salamat ta megzon adunay paglaom nga mabalik ang himaya. Kinsa man pastor? Colossians 3:4. When Christ who is our life shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Pastor, posible naman nga makiguban ta ni Kristo ngadto sa himaya tungod kay na-restored na ang glory sa diyang si Christ na angko nato sa tong kasing-kasing. 2 Thessalonians 2:14, whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, sa una, everybody all have sinned and come short of the glory of God. But karon nga naangko na to ang mystery, naangko na to ang greatest treasure kang Christ. We are now on our way to the glory of God. Amen? And this is not just a merely possibility, mga igsoon, or an expectation. Sigurado ning paglaom. Dili ni kay kining paglaom mga igsoon mo na yung uban. Laom tao, salig ayaw laom. Bantay mo na panultihon, salig lang ayaw laom. Ano mo salig mo ka, nga di mo ka mulaom. Salamat nga dili nga ng Diyos. Salig ta, laom ta. Nga naman, sure man nga hope. Look at this. For the hope which is laid up for you in heaven. Paglaom. Laid up for you in heaven, whereof you heard of before in the word of the truth of the gospel. Adunay paglaom mo, kani nga paglaom, may gizon, dili ilan ni pamasin or haka-haka or expectation. This is an assured hope. Salamat nga natay paglaom. Are you with me? Sa atong kahimtang karon may gizon, kapait na tugwa tay paglaom. Kamo ko namang hunaw na ako yung kaugalingon karon. Sa atong sitwasyon, naglisod pa taning kalibutan na sa atong pagpanginabuhi, sa atong mga sakit, mga balatian. Unya wala pati paglaom. Wala pati kasiguraduhan sa asa atong padungan. Migson bahala na. Bahalag maglisod ko sa kalibutan. Basta hayahay lang ko ipauli na ko dito sa langit. Magtanaw ka ro sa mga balita, daghan na kay kun ng kaila migson nga mitaliwan na. Usa sa mga trainer sa Asento, si Kapitan Mike Eugenio, last month dito Mindanao nag-train og mga networker. Usa sa mga inila sa industry sa network marketing si Mike Eugenio. Very good speaker. Very young man, very promising ang future. Dito sa Mindanao last month, nag-take pag video, nag-train sa iyang mga leaders.
Pag humani uli sa Luzon, na COVID, last week, namatay. Batanon pa kayo ang asawa, batanon pa kayo mga anak, duha ka buok. I think nasa mga 5 years old ang kamanghoran o 4 years old. Bata pa kayo. Pero salamat kay siya, nakadawat na ni Kristo. Huna-huna ako no karon. Maigsoon, kung mabuhi ka karon nga panahon, nga wala kay Kristo sa imong kasing-kasing, pagkakuyaw sa kinabuhi. Salamat lang ta nga bisag na atas kawad-o nata ning crisis maigsoon, pero naa na to ang hope. Amen. Naa na to ang treasure. Naa na to si Christ atong kasing-kasing maigsoon. Salamat ta sa kamao nga paglaom. If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under the heaven, whereof I, Paul, I am made a minister. Si Paul, nahimo siyang minister, tungod ani nga paglaom sa gospel. Huwag tayo lang paglaom. Ang gospel raman. Mayroon sila, pastor, ang atong paglaom ang vaccine. Napo yung mga balita nga, nangamatay ko tungod sa vaccine. Migso na atong paglaom, wala, anak. Ang itong paglaom na kang Kristo. Mengon din sila nga, kani ako mga anak, kung makahumalan yun pag-eskwela, makuanan dyan ko sa akong kalisod. Ang atong paglaom, nasa mga bata, nasa mga estudyante, nasa itong mga anak. Ayaw na itong buhaton, amen? Ang atong paglaom na kang Kristo. Pastor, kung kaning akong baka, mabaligyan ako ni, malingkawas man dyan ko sa kalisod. Ang iyong paglaom na nasa imong baka, pastor, kakalayoas Ginoo, kung makadaog lang ko sa luto, makalingkawas yung kus kalisod. Makahatag jugog tights, mahatag pag tights. Maigsoon, ato ng usbon. Ang atong paglaom na alamang kang Kristo. Amen? Kristo ra. Di ta mo laom ani mga butang ning kalibutan na mga igsoon. Hope of the gospel. Diba mo kung wala tay Christ? Kabaw mag-unsa ta kung wala na to si Kristo? We are aliens. Pastor, alien ta? Unsa naman ka, pastor? Alien. Tanawa. And at the time you were without Christ, being aliens. Ay lang po ina inyong amigo, hoy, Brad. Alien biya ka, Brad. Sa alien? Mo sa Bible, alien ka. Kung wala kay Christ, alien ka. Migsoon sa wapata na kang Christ, wapatay Christ sa atong kasing-kasing. Ingon ang Bible, we are aliens. Aliens from the Commonwealth of Israel. Sa panggoberno sa Israel ba, maragwa tay labot sa Israel. Pero karon, as if kita member or fellow citizen with Israel because of the promise nila sa Diyos ngadto kang Abraham. Amen? Mura pug makaklaim sadta nga si Abraham atong papa by faith. That's what it means. And then, ikaduha, we are strangers from the covenant of promise. Wa tay labo sa saad. Pero karon tungod kay Christ, naanatay appeal na ta sa mga saad, makaklaim na ta sa mga promises of God. Are you with me? Sa una, ngano mag-claim-claim man ta ani. Nga wa tay labo. Pero karon maigsoon, appeal na ta mo bitaw natay Bible and we can claim the promises of God. It's because we have Christ. But if you don't have Christ, you are alien and you are a stranger of the covenant of promise. Ug wa pa jud kay unsa? Hope. If you don't have Christ, you have no hope. If you don't have Christ, you are an alien. If you have no Christ, you are a stranger. If you have no Christ, you have no hope. And if you don't have Christ, you don't have God. Ano man na, pastor? Because Christ is the way to the Father. And if you don't have Christ and if you don't believe in Christ, you don't believe God. The true God, the living God. Because the Bible says, Jesus said to them, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Whether you like it or not, whether you believe this or not, it remains the truth that Christ is the way to heaven. That Christ is the way to the Father. Hallelujah. Ephesians 2:12, yung ng Bible, chapter 2, verse 13. But now, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood. See that? Kita nga mga nasa layo, karon napaduol na ta tungod sa dugo ni Christ. Verse 14,
For He is our peace. If you don't have Christ, there's no peace. Unsa nga peace? Dili peace nga dala sa bino. Kung dili peace nga kung unsay mahitabo nimo kaning kalibutan na makiguban ta sa Dios. Kanindot anang akalinaw? Ikaw kuno karon, God forbid, nag-struggle ka, nag-fight ka against COVID. Hala, uy, mamatay ko asa ka kupanon. Nakikalinaw, wala. Pero may igsoon bisag nakas balatian. Lord, kung imo kong kuhaon, mapauli man jud nimo ron. Hallelujah. Muna ni kalahi. Muna mo si D.L. Moody, if this is death, I want to die 1,000 times. When you die, Christians, listen to me, when you die, you're just going home. You're leaving this world, and you're gonna be going home. Muna, kung kuhaan ko sa Ginoo, mag-una ko ninyo, ayaw mo kabala ka. Amen? Ayaw lang ingon o goodbye, ina lang, see you later, Pastor. Because I will see you again. Amen? Muna, may igsoon magpadayon ta. Na to ang paglaom. Ato ni isugilo ng paglaom nga atong naangkon mga igsoon. 2:18. For through Him, we both have access. Say access. Makasud gawas ta. Kini ba so ni atong pultahan ni Yahweh? Ilak na ni Sister Twinkle Monday. Igsoon ako diri lak, di ko kasud mga ikog Yahweh ni Sister Twinkle. Wa ko'y access. Di ko kasud. Salamat ta. Every time magsud gawas ta sa presensya sa trono sa Ginoo makasud ta. Di bitaw ta mga Yahweh ba? Pastor, kay kog Yahweh, kay musud ko, moadto ko sa Ginoo, magpray ko. Di mo kinahanglan mo ari dire nga Yahweh because you have the access. Through Christ, we both have access by one Spirit unto the Father. Makaduol ta. Unlike the Old Testament, kung makasala sila, moduol pa sila sa pari. Aron ang ilang mga halad mahato dito sa Holy of Holies. Kung may pare, way kapasayloan sa imong mga sala. Pero salamat ta karon. Hallelujah. Kung atong kapasayloan sa sala, pinagipas mga hayop, mga igsuon, pila lang ka nato ang makapasaylo kay wa man tay mga binuhi, mga hayop. Isa na binuhi dire. Binuhing kanding. Wala. Oh. Binuhing karnero. Wa. Binuhing baka. Wa. Binuhing ero, di mo na pwede. Labaw ng binuhing manok. Binuhing iring, di pwede. So, buti sa kamuntanan, ang yung sala, nagtapunog na ron. Kung ang atong kapasayloan, pinaagi pa na. Salamat nga si Kristo na ang ato ang kapasayloan sa sala. Verse 19. Now therefore ye are no more strangers. Oh, kita man eh. Ganiha, stranger ta. Kay wa pa man tay Christ, pringon siya, kamo, mga taga-Episo, mga Kristohano, nga nanay Kristo. Now therefore ye are no more strangers and no more foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Muna kita, di na ta stranger. Pamilya na ta, household of God. Panimalays Diyos. Pamilya na ta. Nga naman, usari dugo nga naghugas atong sala. Di ko maangko niyo, Pastor, igsuon ti ka eh. Pislat na yung ilong. Sige lang. Amen? Importante, taas ang imong ilong. Hallelujah, mga igsoon. Salamat sa Diyos. Christ is now dwelling in us. Siya ang atong great shepherd. Pero, mga igsoon, paminaw, kani nga naangko na to nga Christ. Nagyapon siya karon sa business of seeking and saving souls. Amen? Kini nga Christ nga na to. Naangkon na to siya as our Savior. Pero kini nga Christ nga itong naangkon, napa siya karon sa business of seeking and saving people. So kani nga Christ nga nagsige pagpangita og pagluwas og mga tawo makasasala, mao kini ang nag-aghat ni Apostol Paul. Mao kini ang nagpa-motivate ni Paul to do something beyond siyang kaugalingon. So pangutan si Christ nga nasa imong kasing-kasing, Christ, Jesus, Lord, unsa may imuhang gusto na kong buhaton? Okay, because Paul did that.
And Christ, through the Word of God, will tell you that, hey, Brother Donel, I am still in the business of saving souls. Remember, I reconcile you back to God. In other words, I am still the reconciler. I am still the Savior. And I'm still willing to save and to reconcile people back to the Father. So what are you going to do? Let's move to the second point. Let's preach Him. From the mystery to the ministry. Nadabaw naman ta. Nakahibaw naman mo. Naangko naman ninyo. Nasabta naman ninyo. So karon atong buhaton, musud tas pagpangalagan. Pag human natog dawat sa mao nga treasure, atong iwali ang treasure. Preach Christ. Everybody say. Preach Christ. One more time. Preach Christ. Pastor, unsa man ako pagwali ni Kristo? Di man ko pastor. Dili lang ang pastor mo makawali o makashare. Mo na ang atong mission sa church is this: to know God, to glorify God, to share Jesus. Apil na mo na atong gimbuhaton as a church. To whom God would make known what is the riches of the glory with this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Verse 28, whom we preach. Si Paul nag-ingon nga mao nga kami niwali. Kinsay gilang giwali? Si Christ. Plain and simple. Whom we preach. Kinsay ilang giwali? Si Christ nga naa mo. Mo'y among giwali. Kinsay yung giwali? Si Christ nga mo'y namong naangkon nga naa mo. Kaya daghan kay mga false teachers magzoon nga nagwalig mga false teaching, mga philosophy and the traditions of men. Mo nagingon ni Paul sa Colossians chapter 2 verse 8. Beware. Siya pagbantay mo, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, mga ilad-ilad, after the tradition of men. Unsa ni tradition? Mga ginabuhat sa katigulangan, gagatutag sakto pero dili sakto, tradition of men. After the rudiments of the world and not after Christ. Siya nga, bantay mo. Mo na yung si Pablo, wali na to si Christ. Dili ang tradition sa mga katigulangan nga dili sakto. Yung si Paul, usara ka butang ang among giwali, pero dili ni butang. Kung dili tao ang among giwali. 2 Corinthians 4:5, for we preach not ourselves. Na may iban, mawali silang kaugalingon. Ako. Nagsuon, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. This is our message. Magsuon, di mo kinahanglan pang muadto og Bible school para mawali mo ni Christ. Ingon si Paul, we preach not ourselves, but Christ, Jesus our Lord. Sulti ang mga tao, Brad, sis, friend, best friend, classmate, neighbor. God loves you. That's why si Jesus namatay sa cross. Dawata siya sa imong kasing-kasing. Sa ligi siya, aron makaangkon kag kaluwasan. Siya lamang dili relihiyon. That's the message. Huh? We preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above. So, unsa nahitabo? Si Paul, ang iyang focus karon sa iyang thinking, si Christ. Ang iyang mensahe, si Christ. Ang iyang panguna-una sa iyang focus, si Christ. Ang iyang affection, set your affection on things above. Ang iyang affection, nakasenter ni Christ. Kita ninyo? Unsa pagyod? Ang iyang example sa iyang pagpangalagad, sa iyang paglakaw, si Christ. Tingnan siya. And ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Sa iyang paglakaw, isip Kristohanon. Si Christ ang iyang example. Tanan, si Christ. Ano man, si Christ may naniya. Ang iyang iwali, si Christ. Ang iyang ginuna, si Christ. Sa iyang paglakaw, pagkinabuhi, si Christ. Ang subject sa iyang preaching, si Christ. Look at this. But we preach Christ. Crucified. Mo yung giwali. Ang akong giwali, kung siya nga, dili reliyon. Akong giwali nga si Kristo. Gilansang. Yang giproclaim, yang gi-announce Megzone, yang gipailas mga katawhan, si Kristo ug ang gibuhat ni Kristo. Diri sa New Life Megzone, we keep down one thing, the main thing. Unsa nga main thing? Christ. Amen? So, adunay method sa pagwali ni Paul.
adunay warning and teaching. Ye therefore, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Unsa ni admonition? Warning. Warning ni Paul. Warning and teaching them. Sa atong pagwali maigsoon, atong warningan ng mga tao. Sa atong mga anak, atong silang warningan. No, kita mga papa, ang atong mga anak, warningan nato sila. Ephesians 6:4, a man that is an heretic after the first and second admonition reject. Wa man pwedeng mahimo maigsoon atong mahimo ra gyud warning ra gyud sa mga tao. Nga ang kamatayon sigurado. Ang kinabuhi siguro pero ang kamatayon sigurado. Warningan nato sila nga kamo kung dili mo makaangkon ni Kristo, nga mao'y paagi ngadto sa langit ug sa Dios, di mo makaangkon og kaluwasan. Kung di sila maminaw maigsoon, wa na tay mahimo. Ingon siya, first and second admonition, reject. Ay nagpamugos. Amen? Kay dili man ikaw muluwas. Si Kristo man. Titus 3:10, 1 Thessalonians 5:14. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly. Warningan na to ang mga gaygulo. Pero atong i-comfort ang mga mahuya, ang katong mga maluyahon, katong weak ba? And then support the weak, and then be patient to all men. O sunod, 3:14, if any man obey not our word by this epistle, note that man and have no company with them, that he may be ashamed. Siya nga, kung ano yung mga tao nga digid mutuman sa pulong sa Ginoo, sagdai lang siya. Ay lang pagkikuyog niya. Pero ingon siya dere, yet count him not as an enemy. Ayaw siya himuang nga kaaway, kundi admonish him as a brother. Warningi siya, murag igsuon. Dili kay imo nang kontrahon. Ikaw, di ka magdod sa Ginoo, pap, ay nakita na ko, pap. Manda lang ka. Ayaw. You pray for him. Amen? So if you claim to follow Christ, you must get your life and your doctrine in line with Christ. Kung kita Kristohano na karon mga igsoon, dapat ang atong kinabuhi, ang atong pagkinabuhi, dapat naka-inline kang Jesus Christ. Amen? To admonish or to warn is not just a job for the pastors, kundi ang pagwarni mga igsoon, dili lang sa mga pastor, trabaho ni natong tanan. Kung naka-igsoon sa Ginoo, nga imo nakita nga wala na linya sa Ginoo, may siya. Sultihi siya nga inigsuon nga adunay gugma. Ayaw i-condemn. Ko ba? Kuan kay kada? May Ginoo ang ginabuyo, ayaw ana. Amen. Tarunga siya, i-admonish siya. Mayon sa Bible. Therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. See? Si Apostol Pablo maigsoon nagwali, nagmaymay, nagpahimangno sa mga iyang kaigsuonan. Buntag o gabi nga adunay paghilak with compassion. And then 15:14 on the Bible, and I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another. So si Paul, dili lang siya ang nag-warning, dili lang siya ang nagpahimangno sa mga kaigsuonan, kundi lang ihapon mga kauban, able to admonish one another. So dili lang pag-warning, dili lang ang pag-admonish, unsa pa? Pagtudlo. Whom we preach, mo ni atong text ganina, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom. So nagtudlo po sa mga katauhan nga adunay kahibalo. It takes wisdom to admonish or to warn people. Magiging importante ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Mo naari jud mo Sunday kay kausara bita mag-meet sa uskasimana in town physically. Amen. Daghan mo makatunan magtudlo sa pulong sa Ginoo. Kabahin kini sa atong pagsunod ni Christ. Ikaduha migsunod atong goal is maturity in Christ. Look at this. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Unsa ning word nga perfect and way sala? No, it means mature. Means to finish or complete, nothing more left to be done. It means maturity. Or in other words, it's Christ-likeness. Mo ning goal na to. Sa atong pagwali, sa atong pagmaymay, kay mawali man ta. Amen? Ato naman tas ministry karon. Ang ministry is we preach Christ. And then sa atong pagwali ni Christ, may igsoon apil maning warning. Sa pagwali nato ni Christ, apil maning pagtudlo nato, teaching, warning and teaching. So sa pagtudlo nato may igsoon, ang atong goal is dili mo dako ang ilang ulo. May igsoon. Tuon tas Bible, haron daghan tag kaalam. Dako kay kaalam yan, ni gamay mong heart. Ni dako imong ulo, ni gamay mong kasing-kasing. Una kita, enlargement of the head o shrinking of the heart. Magzoon. Dapat diling mo na, dapat sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, mahimo tang pareha ni Christ. Mao na atong goal. Dili kay manghambog ta, kay balo na ko pastor, ana pastor, may na kay kuana. Sagara na bas mga Kristohano magzoon nga mangyala mo na ka sa Bible, di ta magbantay na nagko ang atong ulo, ang atong paglakaw, ang ulo to na subos, ang atong tinaga ana. Kita mo ana?
Until nas babaw, yung ulo nas ubos. Na-puffed up na. Dapat dilingon na. Amen. Christ-likeness. Galatians 4:19, my little children of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Si Christ mahulma diha nato. Kuha, makita na si Christ ba? Igtanaw ko ninyo, wow, you are more like Christ. Ang imong pagpailob is more like Christ. Ang imong generous heart is more like Christ. So in other words, makita nila almost si Jesus Christ sa inyong kinabuhi. Maturity is the goal of every Christian. Colossians 1:22, in the body of His flesh, through death to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. Mo na magigsoon si Pablo ang iyang goal nga ipresenta kang Christ nga unblameable. Chapter 5 verse 14, Hebrews, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason, mga matured ni sila. Ephesians 4:13, till we all come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God unto a perfect man, means matured. Mo ni goal ni Paul. Si Paul, wala lang nagwali sa gospel, kundi nagtudlo po siya sa mga Christians para sila mahimong matured. Ngano mo ari mo dinhi, aron mo mature. Gusto ba mo nga magpabilin ng immature? Unsa man na mga bata? Amen. Di ta dapat ingon mahimot ang responsable. That we henceforth be no more what? Children. Gusto ba mo tawgon ta mog children? Children. Hadson may gani children, obey your parents in the Lord, for this is right. Oh, 2 Corinthians 11:12. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you. Unsa ni spouse? Gihimo natin kang pangasawunon to be one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. Kita nga church, gipresenta kang Christ as holy, no? Nga partner ngadto kaniya. Ang tinudanay nga Pastor Megson is not satisfied with anything less than the full Christian maturity of every believer, and there is no exception. Akong pangandoy nga matagusan ninyo Megson, mo mature mo diha sa Ginoo. Amen. Mo mature mo, mahimo mong responsable sa inyong kinabuhi. Sa diha nga moabot na itong mga pagsulay, testing sa kinabuhi, mura man taog ka na bitawng orange bitaw nga gi-squeeze. I-squeeze magsuon, mugawas ang juice. Kita, Kristohanon, i-squeeze na to, ang mugawas na to si Christ. Amen. Christ-like. Ikatulong magsuon, labor. Sa atong ministry, sa atong pagwali ni Christ, apil ang pag-warning sa mga tao, apil ang pagtudlo sa mga tao, ug apil ang pagpangalagad, pagpagabudlay. Unsa ning labor? Kugi, trabaho. Mo bitaw na labor day. Striving according to his working. Colossians 1:29, atong text. Whereunto I also labor. Nagtrabaho ko, nag-ugmad ko, ingon si Pablo, striving according to his working. It means hard work. 2 Timothy 2:6, ingon ang Bible, the husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Paul learned to labor, to work hard. Paul loved this word so much. Gibalik-balik, imong basaw na Paul in epistles, magson, kadaghan niya gibalik-balik ang word nga labor sa iyang mga sulat. In fact, ingon siya sa 1 Corinthians 15:10, by the grace of God, I am what I am. And His grace which bestowed upon me was not in vain. Namay grasya. Amen? Tagaan ta grasya sa Ginoo. Ingon siya, but I labored more abundantly than they all. Yet, not I. Kugi ko, trabaho ko, pero dili na ako. But the grace of God which was with me. Kining Kristohanong kinabuhi migsuon, trabaho ni. Trabaho ka, ugmad kag pagampo. He's laboring for the gospel's sake. Ingon siya, for ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you, we preach unto you the gospel. See? Trabaho sa Paul. Naglakaw siya, nagbiyahe siya sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Dili lang pagwali ang iyang pagpangabudlay, kundi dili pagampo. Ingon siya, si Epapras, which is one of you, a servant of Christ, salutes you and always laboring fervently for you in prayers. Ampo. Muna, kita mga Kristohanon, tanaw mo na ko, magzoon usa pa maagi nga kamo magtrabaho di as Ginoo. Kugi mog ampo. Amen? Labor mo in prayer. Uban nato, makaampo lang tag 3 minutes, okay na kaita. Di, pastor, dili man na sa quantity sa oras nga imong ampo. Quality man na. Hilom dia, oy.
Amen? Kung adunay quality, musunod ang quantity. Amen? Sumagod ka pag ulitaw pa mugdaga, kulangon man os ka oras, magtabi mo sa cellphone. Ako bitaw, manawag ko sa akong misis sa una, natuog na day siya, ako gatabi pa. Nakaistoryan day migtulo na ka oras. Gahagok na day siya, ako gasipag tabi. Nga naman, nindot mga istorya. Amen. Kugihan kayo mo istorya. Lapit na murot ang load niya. Sa una katong uso-uso pa ng drop call ba? Ang drop call nga, 6 seconds, bayad na, di ba? Hinong naman na, Brother Carlito, uso na sa Bible School. Hello, kumusta naman ka diha? Paong. Okay ra ko diri. Paong. Kaya maabot nag 7 seconds, makabayad man ka. Asa naman mo karon? Nana mi diri sa iskina. Paong. Drop call. Wala pa nang unlimited call. Drop call. 6 seconds. Way bayad. Maabot ang 7 seconds, 8 pesos na. Kugi mga igsoon. Kugi. Kung asa kay butang kugi. Importante kayo. Eskwelahan. Estudyante. Kugi. Lupigon ang kugihan ng estudyante kaysa bright ng estudyante. Kung kugihan ka mag-ampo mga igsoon, kapasar juga. Pero kung ikaw bright ka, wala kay tuntoon mga igsoon, zero juga. Una, kugi yun. Kung daghan mga example, mga igsoon, nga mga great men of God, nga nagkugi sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Mingon ka, pastor, gikapoy naman gugo. Dugay na gugong Christian. Ako, pastor, bago pa ko, pero gikapoy na ko. Grabe po ni mo. Bago pa ikaw, pag ikasugod, gikapoy na ka. Ay, kapoy-kapoy. Amen? Because, why? One day, kinintanan akong kahago, mahuman naman eh. Di man eh kanunay. Sa langit, wala na may pagpangalagad. Unsan may nasa langit, pastor? Pagdaig. Dinhi, pag-alagad. O pagdaig. Dito, pagdaig na lang. Wala na pagpangalagad. Wala na pagwali. Diri ang wali, yes. Dito, maigzon, pagkanta na lang, pagdaig sa Ginoo. Muna na yung mga kanta, maigzon, kani. Ingon si Oswald Chambers, I am devoted, kung basahon na, I am devoted to the cause of humanity only. If I am devoted to the cause of humanity only, I will soon be exhausted. Kapuyon ko. And come to the place where my love will falter. Akong gugma, wawa, mapapas. But if I love Jesus Christ personally and passionately, I can serve humanity, though men treat me as a doormat. Nga bisan pa, og himuon na lang kong trapos mga tao, magpadayon ko tungod kay akong gugma ni Kristo. Dili humanity lang, kundi love for Christ. Ano yung sa kaawit, may igsoon sa atong hymnals, familiar man eh? To the work, we are servants of God. Let us follow the path that our Master has trod. With the balm of His counsel, our strength to renew. Let us do with our might what our hands finds to do. Toiling on, toiling on. Trabaho ning toil. Toiling on, toiling on. Let us hope. Let us watch and labor till the Master comes. Labor ta, mga budlay kita hanton mo abot ang atong Master. Usapay kanta na. When my life work is ended and I cross the swelling tide, when the bright and glorious morning I shall see. When my life work is ended, adun katapusan sa atong paghago. Sunod. Let us lay for the Master from the dawn till setting sun. Everybody, let's sing this. Let us lay for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yan. See? When all of life is over and our work on earth is done. Adunay katapusan sa atong paghago. Kung kapuyon mo sa kay J padung diri simba megzon, adunay katapusan ana. Kung ang pagampo kapuyon mo kay duga na mo, adunay katapusan ana. There is a graduation day coming.
Ayaw mo kapoy-kapoy maigsoon because karon ang panahon nga kita mag-ugmad, magtrabaho, kay kung mahumana na, wala na. Graduation na. And I will leave you with this quotation. What lies behind us may be mighty. What lies before us may be mightier. But what lies within us is the mightiest of all. Christ in me, the hope of glory. By Israel Moore Ayivor. Megzone, I hope that you are challenged this morning. Let's all stand. Natay mga reflection question. Number 1, when was Christ in you became a reality in your life? In other words, when did you get saved? Number 2, what hinders you to become Christ-like? What areas in your life that needs to be surrendered to God? Number 3, how will you take part in proclaiming the gospel to others as part of laboring for Christ?